Salamat sa Panginoon na ang greatest moment and privilege ay nasa atin ngayon ang sumamba sa Panginoon. Higit pa ho ito sa pagdalo sa isang basketball game o anumang party. Ito po ay para sa Panginoon. Kayo po ay para sa Panginoon sa umagang ito. Amen po ba ito? Concentrate lang po. Tiis-tiis. Dilat-dilat ng konti. Pagka medyo napapagod at inaanto. Para sa Panginoon naman ang gawain ito. Alam ng Panginoon ang inyong mga nararamdaman. Samahan tayo ng Panginoon. Okay. Ilan ba ang mga inalaw ng ating Panginoon na buhayin sa inyong pag-aalam, pagbabasa ng Biblia, sa inyong history, knowing yung ilang miracle bang dinamo ng Panginoon na inyong naaalala? Tatlo, sa Bible nakasulat. Ito yung widow of Nain sa Luke chapter 7, 11 to 17. Yung daughter ni Jairus, nasa Luke chapter 8, 40 to 56. At ito nga ho si Lazarus. Napaka gandang balita ng ating Diyos ay nagpapabangon ng patay. Kaya kung may mga problema kayong maliit lang, minsan hysterical tayo, ang Diyos nagpapabangon ng patay. Kung meron kayong mga anxiety, mga depression, mga parang suliraning nilulutas, balikan nyo na lang ang Panginoon na nagpapabangon siya ng patay, ating Panginoon. Amen ba doon? May mga dinadaanan ba tayo sa buhay? Abay, ang Diyos ninyo ay nagpapabangon ng patay. Kaya kung lalamya-lamya tayo sa buhay pananampalataya at hindi naintindihan yun, tatawag God is a God of miracle. Ako, talagang napakagandang balita. Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa pamilya ni Lazarus, si Martha at si Mary. Nakatira sila sa Bethania. Ang Bethania parang relocation site yan. Beth house. Bethania is poor. Yun ang ibig sabihin. No? Kaya ito parang mga relocation area. Binibigay lang ng gobyerno yung kanilang matitirahan. Mahirap lang talaga yung magkakapatid na ito. It speaks na ang best friend ng Panginoon ay galing sa ganitong family. Talagang, ito nga si Maria ito yung nagbigay ng pabangurin sa paa ni Jesus na talagang worth isang taong wage ng isang manggagawa. Pero kahit mahirap siya, ay ito yung pinanghugas sa paa ng Panginoon. Hindi ako magdudwell doon, kundi itong pamilyang ito na mahal na mahal ng Panginoon. Kung kayo ay iisipin natin ng Panginoon na siya ay talagang He empathize with us. Ito yun. He really empathize. Pastor, what is empathize? Talagang He's really our help in times of our trouble. Sabi nga sa Hebrew chapter 4, He empathize with the people, ang ating Panginoon. Nagkatawang tao siya at alam niya yung inyong mga dinadaanan. Yan. Alam ng Panginoon ang inyong pinaguhugutan. Alam ng Panginoon ang mga problema natin. So good news na po yun na meron tayong Diyos na nakakaalam. Sino ho ba sa inyo may mga problema? Pag wala kang problema, patay ka na. Lahat tayo may mga problema. At nakakaaliw isipin pagka ang Diyos natin ay ganito. Sabi dito, 3 kilometro ang layo ni Jesus sa panahon ng they need help. 3 kilometro, kaya nakalis ang araw. Ano? Kaya, no? Parang ano lang siguro ang layo nun. Sa Robinson siguro hanggang dito, 3 kilometers siguro. Kaya. Pero ang Panginoon nagpa-delay ng ilang araw, 2 araw dito. May purpose siya mamaya, tatalakayin ko sa inyo. Yan. May bundok kong pagitan dito. Ito yung dadaanan kasi ng Panginoon, kaya medyo matagal. Kasi kala lang natin parang flat road. Pero talagang matagal ang pagta-travel dahil dadaan sila sa pagitan ng bundok Olivo. Bethany, tapos pagitan ng bundok ng Olivo, and Jerusalem. Ganyan po yan. Ay, Bethany dito sa lugar ni
nila yung lugar na Bethany nila Lazarus na pinanggalingan ng Panginoon sa pagitan ng Olivo. Yan, sinulat ko rito. Mahirap lang sila, pero talagang hard to make a living. Pero nakita naman natin dito ang hope na hope nila si Jesus Christ. Kung naririto lamang po kayo. Pareho sila ng bokabularyo ni Maria at ni Martha. Kung naririto lamang po kayo, ay sana ay gumaling yung aking kapatid. Pag pinag-aralan niyo sa Grego, parang alam ng Panginoon sa likod ng utak niya, Panginoon, late po kayo. Yun lang ang ibig niya sabihin. Kaya na may galang sila sa kaibigan nila. Kung hindi ko kayo late, buhay sana yung kapatid ko. Yun yung alam ng Panginoon yun. Pero talaga sinadya ito ng Panginoon. Gusto ko sabihin sa inyo, may purpose ang tinawayan, babanggitin ko sa inyo. Sa verse 5, kung titignan niyo kung may mga Bible kayo, sabi ng Panginoon dito sa verse 5, mahal ni Jesus ang magkapatid na Marta, Maria at Lazaro. He really loved them with agape love. Kaya nga naiyak siya dun sa John 11:35, the shortest verse. Kaya sa inyo na walang alam na kabisadong verse, ito pwede nyo na kabisaduhin. John 11:35. Sabihin mo nga, Jesus wept. Oh, may alam ka ng verse. Wala nang katwiran na basta. Pag-memory verse, ito bibigyan kita ng verse. John 11:35. Sabihin mo nga, Jesus wept. Jesus wept. May alam ka ng verse. Christian ka na. Natatawa kayo, no? Yan po yung lakarin na yan ng Panginoon, nagpa-delay siya. Nagpadala ng messenger si Mary and Martha kay Jesus Christ. At yung messenger na yun, inanap si Jesus Christ habang busy siya sa kanyang paglilingkod sa lugarin niyang pinuntahan. Yan. Best friend mo dying, yun ang message. At yung mga alagad, nagpa 2 more days pa si Jesus Christ. Hindi ba he stayed? Sabi nga sa verse 6, Christ stayed for 2 more days. Tama nga. Gayunman, nagpalipas siya doon ng 2 araw, verse 6, mula nang mabalita ang may sakit si Lazaro. May matututuhan kayo dito. Alam niyo kung bakit. Mamaya, i-discuss ko sa inyo. Kung ikaw may dying na kaibigan at binalita sa iyo, pag mayroon kang bad news na napakinggan, ano magiging mga reaction natin? Makapakinig na ba kayo ng bad news? Ano na magiging reaction nyo na pwedeng 2026 ay lusulin ng China ang Taiwan? Pwedeng 2027 ay na-invade na ito. Kasi ang talagang target nila dito, Pacific Ocean, wala silang dagat. Kaya kukunin nila yung Taiwan. Ano, nakakapakinig kayo ng mga ganitong balita? Ano magiging reaction sa puso mo? Ha? Tapos 7 yung lindol, hindi lamang sa Myanmar, 7 iba't ibang bansa. Masyado lang nabalita yung sa Myanmar. Ano ang nasa puso mo? Diba? Alam nila ang Panginoon dito ay great physician, pero ayaw niya mag-rend ng aid on the spot habang si Lazaro ay may malalang sakit. Hindi nila namadala sa ospital to. O kung ano man nung panahon ni Dr. Luke ang ospital noon sa kahirapan. At ang kanilang pag-asa at help ay si Jesus Christ na. Ano ang pwede nating tularan sa Panginoon Jesucristo dito? Pag may balita, hindi magandang balitang dumating. Sa inyo ba may dumating na hindi magandang balita? Naranasan niyo naman ng hindi mabuting balita? Ay, parang lahat sa inyo good news Halimbawa, may balita sa inyo, hindi ka suesweldo. Siguro sa inyo, iba sa inyo. Diba? Hindi matutuloy ang lakad nyo, drawing lang. Paano kung mabibigat na balita? Mga pinagdadaanan ng mga kapatid natin, may mga kapatid tayo namatayan, hindi nyo alam. Diba, ng baby. Yung mga balitang ganyan. Paano pag biglang may dumating na ganyan? Kasi kami rin, dumating sa amin yung gano'n. Ito kaaliwas sa akin to, John 11, habang binabasa ko. Ako kasi namatayan din ng baby. Dapat 3 yung anak ko eh. Yung anak ko, dapat si Satchay yung bunso talaga. May ate pa siyang kasunod. Malaki na yun.
Kasi nasa tiyan ni misis ko, talagang inaalagaan ko na siya ng prutas, pinapakain ko. Yung mababalitaan mo, biglang gano'n ano. Ako, di ko alam yung reaction ko nung araw na yun. Kita ko yung dugo ng misis ko, lumalabas sa kanyang katawan. Pag binabasa ko yung John 11, naaaliw ako. Alam niyo kung bakit? Eh, yung anak ko magkikita ka. Naiyak ako. Anak ko yun, siyempre. Sabi ko, magkikita rin kami ng one day. Alam niyo ba, namatayan din kami ng anak. Namatayan din ako ng best friend. Isa sa mga best friend. Sabi ko, one day, magkikita rin kami. Pagdating ko sa langit, sabi ko sa Panginoon, ang kapatid mo siya hahanapin ko. Siyempre, ano ko yun? Pag binabasa ko yung John 11, nagkakaroon ako ng kaaliwan that there will be a communion. Because my Lord Jesus Christ succeeded and triumphantly conquered death. Amen ba nun? Sino ba sa inyo mga mahal nyo sa buhay na wala? Di ba? Minsan niisip namin, ito kasing purpose nito eh. Mahal na mahal niya yung best friend niya, tapos patay dito. Ganito na lang ang buhay ni Martha at ni Maria dito na talagang bagbag na bagbag ang kanilang kalooban. Who can solve death? Who can solve death? Wala, di ba? Only Jesus Christ. Kaya nga doon sa inawit natin, sabi ko, Ses, awitin nyo nga ito. Mga himlal yun eh. In Christ alone, in death, in life, He is our hope. Pag may balita kayong dumating. Ito ang tutularan natin sa ating Panginoon na napakaganda sa Kanya. May tatlo akong gusto i-share sa inyo. Una, He is not worried. May balitang dumating sa Kanya, emotionally, He is in control of His emotion. Hindi natin kamukha talaga siya. Ako naman, natulala lang. Kasi kailangan si Candy si Raspa. Raspa yung misis ko doon. Hindi niya naramdaman ang katawan niya, mga 2 days siguro. Hirap pa ni Raspa. Para kunin yung bata. Yun yung mabigat sa akin noong araw. Siguro si Candice na naiintindihan niya yun. Pero hindi naman ako naging frantic. Hindi ako nagwala. Meron akong deep na kapayapaan sa puso. Kasi Christian ako. Born again ako, anak ako ng Diyos. Ganon din yung tatay niya nung alam namin nabawian ng buhay dahil born again kami ni Candice. Hindi na kami nag-frantic. Ganon din yung ama ko nung COVID. Recently lang, tumawag sa akin yung kapatid ko si Alvin. Wala na si tatay. Peace na lang ang naghali sa puso ko. Dahil alam ko, nagsishare man ako ng gas pag then Monday. Sa biyaya ng Diyos, pwede din kaming magkaroon ng reunion. So, kayo ba, pag nakarinig ng mga balita, nagpa-frantic ka ba? Nagiging tensyonado ka ba? Nagkakaroon ka ba ng paralisadong katawan? Naaalarma ka ba? Na namatay ang wifi mo, naalarma ka? Napakasimple ng aking tinatalakay. Dramatic lang itong mga namatayan na si Lazarus sa atin. Pero minsan tayo ganyan, may, hindi lang na-reject lang tayo sa isang sitwasyon, sa trabaho siguro. Tapos may balita kang hindi gusto, minsan nagiging frantic tayo. Nagiging hindi stable ang heart mo. You are in a hurry. Kailangan masolve ito. Jesus Christ, hindi eh. Hinandle niya yung problema na 2 days more. Natutulog lang po yung kaibigan niya eh. Sabi ng mga alagad, nagigising din yun. Wala sila kamaliwala na sinasabi ng Panginoon, patay ka! Yun. Pag meron ba tayong bad news na napakinggan, we are on a rush. Are we still? Tayo ba yung sinasabi ng Panginoon, be still, my soul, that I am God?
Where do our help comes from? Di ba tinibusyo natin kanina yan? At binasa sa inyo ni Brother Wally, ang ganda-ganda, ang daming our help comes from our God. Meron bang lugar para mabalisa ka? Nasabi sa Matthew chapter 6, walang idurugtong ito sa buhay mo. Sabi nga ng Philippians 4:6, huwag ka mabalisa sa anumang mga bagay. Sabi, idulog mo sa Diyos ang lahat ng bagay. Kung ikaw ay mananampalataya, di ba dapat merong mga kapayapaan? Sapagkat even in death, there is hope for believers. Amen, people of God? Amen ba, mga minamahal? Kaya ako ito binabanggit sa inyo dahil may kaaliwan tayo doon. That one day, we will see the glory of God na napakaraming mga regalo sa ating mga buhay. Death of our loved ones, there will be a reunion kasi nga you are the life and the resurrection of life, sabi kay Jesus Christ. Ang response karga dito ni Martha, oo, sa huling araw bubuhayin niyo po yung kapatid ko. Hindi niya alam yung araw na yun bubuhayin. Dahil kasama nila yung creator of life, giver of life. Meron ka bang calm demeanor? Tama ba yung pronunciation to? Meron ka bang calm confidence pag may nabalitaan kang hindi maganda? Diba, dahil kasama mo na si Kristo, diba? Are you at peace? Peaceful mo ba kayo? Amen ba doon? Tinuturuan kayo, baka mamaya hindi tayo at peace. Tayo pag may problema, nagwawala tayo. Hindi tayo nagiging mabunga, nagiging mabunganga. Magkaiba po yung mabunga at mabunganga. Mabunganga o mabunga. Pag may problema ka ba, mabunga ka ba o mabunganga? Yun na yun eh, yun yung mga reaction natin sa buhay sa araw-araw. Ano makikita, nagkakaroon ka ba ng tinatawag na pangambang labis na halos ika-breakdown ng heart mo na pwede tayong ma-hospital. Yan po yung tinuturo sa atin ng Panginoon na ang reaksyon ng Panginoon, He is so still and confident. Hindi disturb ang heart ni Jesus Christ sa mga balitang hindi maganda. Kasi, kaya minimensahe ito sa inyo ng Panginoon, may mga balita pang hindi maganda na darating sa buhay niyo. Totoo po yun. We are living in this broken world. Magugulat ka na lang. Baka may sinasakop tayo ng mga insect. Baka nagwala na si Secretary of the State ngayon ng Amerika. Napakatapang. That he will defend at any cost ang Pilipinas. Wag na wag ninyong magalaw-galaw. Talagang bibitaw siya ng mga salitang umaanghang magbitaw itong China. Hindi magsalita ito na. Yung Covenant Treaty na hindi niya pababayaan ang Pilipinas. Huwag tayong umasa doon. Pero talagang our help comes from our God. Kung gising lang po kayo, pinalilibutan na po ang Taiwan niya. Kausap ko kahapon yung driver namin sa Taiwan na nag-outing kami nung nila sa nung araw, di ba? Sila Lani, sila Queen. Kausap ko kahapon, nag-messenger. Okay lang po sa amin, Pastor. Salamat po sa panalangin. Hindi sila Christian yun eh. Born again. Kinakamusta ko siya. Ang sabi naman niya, ang Diyos na ang bahalang tumulong kung ano man. Pero siyempre mararamdaman mo, kaya kami nagme-message, meron konting tension. Nag-reach out siya. Pagka-ready natin. Kasi nagpapaikot eh. Ang tawag ng training eh. At yung CNN, naglagay nga ng maraming paano ilalagay yung mga heavy equipment ng China going to Taiwan. Naka-project na nila paano gawin yung dadaanin sa dagat. At lahat ng mga cables sa ilalim ng dagat para putulin ang lahat ng internet ay meron na equipment nila yung mga engineer. So, maging aware lang tayo. CNN po balita, hindi fake news yan. Kaya kailangan tayo maging in times of bad news, kailangan nating manalangin, maging kampante sa mga problema. Amen po? Kaya ako binanggit yan sa inyo.
Kasi human eh. Ako naiyak kasi siyempre. Pero naging masaya ko dahil there is hope in Christ. In life, in death. Nanay ko, makikita kami. In life, in death. Magkakaroon ng reunion. Kaya hindi dapat mapagabag ang damdamin. Amen? Gusto ng Panginoon sa Philippians 4:7, that peace that guards our heart. That peace that overwhelms our troubles. Dahil lumalalim ka kay Kristo. Nawa nararanasan mo ito. Nung tayo'y nagiging mabunga sa gitna ng mga troubles in life. The way we react to troubles in life speaks of our deep relationship with Christ. Pag matagal ka ng Kristiyano, lumalalim ka na kay Kristiyano, naihahandle mo na ito confidently, peacefully, with stillness, with confidence, with demeanor. May art na ang pag-handle mo ng problema. Ang modelo ng ating Panginoon, ito na, share ko sa inyo, yung pangalawa. Christ display His strong emotion. Christ displays His strong emotion. Yung una, hindi siya naging worried. Ito naman, He-display niya ang kanyang strong emotion. Positive emotion. Di ba? Hindi driven by negative emotion. He is driven by His strong emotion of His relationship with God. His devotion to God. Yung kanyang malalim na pagkatao sa pagkakatawang tao na ang kanyang pundasyon sa buhay ay si Kristo. Na-lead siya ng kanyang Ama at na-lead siya ng banal na Espiritu. Sa pag-handle ng mga problema, kung alam mo ang Espiritu Santo, ay kasama mo. At ang Diyos ay hindi ka iniiwan at pinapabayaan, ma-handle mo. Minamahal, amen ba doon? Pagkasama mo ang banal na Espiritu, ma-handle natin ang mga problema sa buhay. Diba hindi nagkakaproblema? Diba hindi natatakot? Even though we walk to the valley of shadow of death. Ang buhay dito sa lupa, diba hindi natatakot sa mga help natin? Diba kahit pa paano nakakaramdam tayo ng ano. Pero pagkakasama mo na ang Panginoon, yung napakahirap ilarawan ng kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng mundo, John chapter 14, ang mag-aari sa iyong buhay. Are you driven by your problem or are you driven by your devotion to God? Diba? Yun ang napakahalaga. Si Jesus Christ ang strong ng kanyang damdamin at paninindigan at hindi siya naging tao na may strong impulses o gagawa ng regrettable na mga moves dahil may problema. Agad-agad, hindi siya ganon. Mga impulses na dangerous. Diba? Kailangan natin direction, hindi emotion. Unreliable po ang negative emotion. Kailangan natin direction, Word of God, peace of God, promises of God. Kaya kung kayo may hinaharap na problema, close your eyes and pray. Read your Bible and pray. Trust God, obey God. Basic na mensahe. Rather than trusting your emotion negatively. Amen ba daw? Pag nagtiwala ka sa emotion mo, ulitin ko, magiging mabunganga. Yan na naman tayo, hindi tayo magiging mabunga. Ibig sabihin na kasi ng bunganga, pag pinag-aralan nyo kasi sa Tagalog, ibig sabihin, we are frantic, we are deep impulse, nagkakaroon tayo ng emotional out of control. Yung Tagalog lang kasi ng bunganga. Pero yun ang ibig sabihin ng pag dinimpahin mo. Nawawalan ka sa hulog na express mo sa bibig. Kaya napakahalaga, nagayahin natin ang Panginoon. Una, yung binanggit ko sa inyo, na hindi siya worried. Pangalawa, emotionally, he is strong. At pangatlo, his will to give God's glory the highest. To give God's glory the highest. He allowed time na si Lazaro kahit pa paano umamoy na. 4 na araw, aamoy ng patay dito, sabi sa mga pag-aaral, binasa ko. Kinalkula na ng Panginoon for the glory of God. Ano ba ang masarap na milagro?
mag-isip kayo mabuti. Ito lang, logically speaking. Yung may sakit, pinabangon ni Jesus, o patay, pinabangon ni Jesus? Magbigay kayo ng ano ba ang nakakaluwalhati talaga? Yung may sakit na bumangon sa karamdaman? O yung patay na bumangon sa bumangon sa banig? Ano yung mas kakilakilabot doon, nakakataas ng panindig balahibo? Ano po? Sumagot po kayo. Yun po. Kaya nga sa mas matindi yung problema, sa mas malalim yung problema, pero ito'y born again talaga, mas naluluwalhati ang Diyos pag nalalagpasan mo to. Ganito dapat mag-isip ang Kristiyano. Mas naluluwalhati ang Diyos pag ang laki-laki ng problema mo, tapos born again ka. Tapos nalalagpasan mo. Kaysa ang laki-laki ng problema mo, nagpa-frantic ka, nag-emotional breakdown ka, at hindi mo ma-handle. Kaya minsan, pinapayagan ng Diyos ang mga storms of life sa ating mga buhay to display God's glory in our lives. Di ba? Si Helen, ano ba yun, yung bulag na 10 years old pa lang. O Keller ba? Sabi niya, dahil sa death, pag ako ay binangon na ng Panginoon, balang araw, ang una ko makikita ay ang aking Panginoon. Nagkakaroon ng transition ng heart. Si Billy Graham, nung siya ay malapit na, nagbitaw siya ng salita. Sabi niya, pupunta ako sa aking ama to change my address. Nagkakaroon lang siya. Ganun lang kasimple. Sabi ni Tony Evans, nung namatay ang asawa niya, pastor siya, simbahan. Pero wala na siya ngayon. Dahil sa seminary yun, medyo nagkaroon ng problema. Wala na yung asawa niya. Sabi niya, ang kanyang asawa ay she will see the first sunrise when she die, the first sunrise in heaven, na ang Diyos ang nag-prepare. Kaya meron talagang hope sa buhay ng tao in life and in death in Christ. Amen po? Sa mundong ito, wala na. Lagi ng ganyan tayo. Wala na. Tapos na. Pag Kristiyano, hindi po. Death is only the beginning of our eternity. Eh, gano'n lang yung sasabuhay natin dito sa lupa, 90. May kaibigan nga ako, 84. Yung heart niya medyo mabagal na. Eh, sabi ko sa kanya, mas mahaba yung susunod. Yun ang ating paghandaan. It is just the beginning of our life. Kaya huwag kayong matatakot sa sakit. Sino sa inyo natatakot mamatay? Ang totoo lang. Dumadalaw ba sa inyo yung natatakot mamatay? Sino yung natatakot mamatay? Kuya Mada, natatakot ka ba kung mamatay? Huwag muna. Kaya Kuya John, natatakot ka mamatay? Sino sa inyo natatakot mamatay? Kasi naiiwan ang sanlibutan ito. Eh, hindi po dapat. Though we walk to the valley of shadow of death, we will fear no evil. Though we die. Yun ang kay Kristo. Though we die, we will fear. Yung no, yung wala sa mga death na ito. Dahil si Jesus ang resurrection ng mga tao. Ito po ay pag-display ng divinity ni Jesus Christ. Kasi papasok na siya sa Semana Santa. Ang susunod kasi ng Lazarus nito ay triumphal entry. At yung 1 week na yun, isasacrifice ni Kristo ang kanyang buhay, mamamatay siya. Pero dito, pinakita niya muna yung kanyang divinity na siya ay handang bumuhay ng patay. Preview yun kung ano yung magaganap. Inilalarawan ni Jesus Christ kay Lazarus yung foreshadowing of His resurrection. Siya ang mauuna ang Panginoon. Kasi resuscitation na tawag namin dito. Mamamatay din kasi si Lazarus ulit. But in Christ, we will live again. Amen ba doon mga minamahal? Huwag kayong matakot na iwan ng daigdig na ito. Hindi ko sinasabi mamatay na tayo ngayon. Nasabi ko lang maraming takot kasi sa physical na ito nakadikit ang kanyang mga buhay. Mga minamahal, the glory of God will be displayed
in times of our darkest moment. Mga dakilang tao ang dumadaan sa mga darkest moment. Lahat ng dakilang tao sa Biblia na ginamit ng Diyos dumaan sa mga darkest moment ng kanilang buhay. Kaya magpasalamat ka, the gift of pain. May regalo sa mga pagsubok. May regalo pagka minsan wala kang pera. May regalo pag may sakit ka. The glory of God ay nadi-display sa buhay. So handle it with care. Don't panic, don't worry, and always reflect ano ba ang kaluwalhatian ng Diyos sa dinadaan akong problema ngayon. Nag-break kami ng aking girlfriend. Ang reaksyon ng mga taga-ibang East Country, suicide. Sa atin, tawanan mo ang iyong problema. Ang daming mga sikat na mga Koreans, they kill themselves. Hindi nila kayang i-handle ang problema. Nagmumukmuk sa isang kwarto. Nag-iinom. Nagsasubstance. Sinisira ang mga buhay. Why not go to God and ask for help? Amen? Lastly, what is death? Di ba? Wala ho yung power pagka ikaw ay na kay Kristo. Mamamatay ka lang sandali at haharap ka na sa tunay mong destinasyon. Kaya huwag ka matakot na pumipikit ang mata mo. Eh, pinsan nga si Candice umuwi rito sa Pilipinas Sabi niya, tama naman yung kuya dyan pag namatay sa Amerika ay comfort pa rin. To live is comfort and to die is comfort. Yun ang sabi naman niyang pinsan. Eh, sabi ko, Candice, kahit komportable, mamatay pa rin. Di ba? Eh, si kuya dyan nga, kausap ko nung mga nakaraang araw. Halimbawa, mga gamot-gamot, usapan, kahit anong gamot-gamot, mamamatay pa rin. Di ba? Lahat naman tayo pupunta doon. Pero pag nasa iyo si Kristo, mababalyo mo yung buhay mo, gagana yung buhay mo. Yung natitirang konting buhay mo na ito, magiging positive ka. Hahaba, kahit pa paano. Secret, ang Panginoon pa rin. Ulitin ko, ang death sa mga Kristiyano ay transition, not destination. Dito na yan. Our body, iiwan natin sandali, 2 Corinthians 5:8, away from the body but at home with the Lord. Kaya hindi kayo dapat matakot. Tinuturo kayo ng mensahe sa umaga nito, huwag kayo matakot sa buhay. Again, ang death ay reunion with my loved ones. Nauna ko lang sabihin nyo sa anak ko. At yung pamangking ko, yung kapatid kong pang-apat, nililipin namin yung kanyang anak na naisilang na, malaki na. Ibig sabihin na isilang yung mga panahon din ng mga nakaraang COVID time. Si Al, ang pangalan ng anak, Adi. O yung mga ganun kasing bata at believer, I will tell you, you will be reunited with them. They are saved. Wala po kayo. Makikita at makikita. Kaya yung anak ko, sigurado ako, sasalubungin ako. Kasi glorified body yun May higher thinking yan, may higher glorified body. At alam ng Panginoon, makikilala mo sila doon. Katulad ng Panginoon na na-recognize siya noong 40 days. Bago siya mag-ascension, na-recognize siya ng mga tao. Ma-recognize natin ang loved ones doon. At gift ni God yun na ngingiti ka habang buhay doon. Sapagkat regalo niya. It is a reunion with our loved ones. Sinulat ko pa, transition, not a destination. It is the beginning of our eternal life. Amen? Sabi nga sa Psalm 112 verse 7, pag may bad news tayong nare-receive, they do not fear bad news. They confidently trust the Lord to care for them. Magandang verse to, Psalm 112 verse 7. Huwag tayong matakot sa mga bad news at harapin natin ito confidently sa pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nagkikare sa ating buhay. Ang daming bad news ngayon, economy, war, sick, blah blah blah. Pero ang Diyos,
Gusto niya, sa mga last statement ko, na maunawaan mo na ikaw ay Kristiyano habang nabubuhay ngayon. Magpatotoo ka sa mga gitna ng problema mo. Because you are a child of God. Because you are an ambassador for God's kingdom. Hindi dapat nakikitaan ka pagka may problema ka, parang hindi ka mananampalataya ka. Because you represent Christ's body. Because you are the temple of the Holy Spirit. Kaya nga, huwag kang mapapanik, huwag kang mag-worry, huwag kang ma-easily upset, huwag mong ugaliin yan. Yung emotional state at behavior, bantayan natin, sapagkat ang Diyos natin, hindi lamang sumosolve ng problema, kundi nagpapabuhay ng patay. Amen po. Tayo po man lang. Tayo, meron tayong natutuhan sa umaga nito. May natutuhan po ba tayo? Panginoon, salamat po Panginoon. Ang death po ay may regalo kung ito lamang ay aming pagbubulay-bulayan. It is the way for your elect to be saved. Kaya salamat po sa inyong kamatayan, Panginoon. Naalalahanin namin in a while ng kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo ay regalo mo upang kami ay mag-transition ng buhay balang araw. Upang kami ay mag-unite with our loved ones. Malabo sa tingin namin ang lupa sa daigdig na ito, this broken world. Pero the eternal life after this life will be so clear. At ito'y pangako mo dito sa Book of Romans, glorious days forever. Kaya tulungan mo kami na katulad na sinasabi ni Apostol Pablo na parang malabong salamin pa ang transition dito sa lupa dahil sa sin, presence of sin, the broken world, yung mabibigat na dinadala namin sa buhay na iniinda namin, yung mga struggles namin in life, mga hugot sa buhay. Panginoon, tulungan mo lagi kami tumingin sa iyo, Panginoon. Kahit parang malabo pang salamin, ang mga born again ay pinapaaninag mula sa amin ang aming patutunguhan. Tulungan mo lamang kaming maging matatag dito sa lupa, maging handa dito sa lupa, maging mapagbantay dito sa lupa sa aming kaluluwa. Tulungan mo kaming magpatotoo sa mundong ito na ang Diyos namin ay hindi nanatiling patay. He raised from the dead at kami ay susunod sa Kanya. Panginoon, maraming salamat sa pangakong itong hindi gawang isip, hindi katang isip. Ito ay kasiguruhan. Ito ay pundasyon. Ito ay katotohanan that one day we will see it, we will experience it to be with the presence of the Lord. Kaya sa mga maliliit na dalahin ng mga anak mo dito sa lupa pa lamang, mga previous lang ito to compare the glorious day that awaits for your children. Ama, maraming salamat po for this great promise. And today, we will remember the way of salvation for us. The body of our Lord Jesus Christ and the blood of our Lord Jesus Christ. Maraming salamat. In the name of Jesus we pray. Lahat po ang sabi na.